Obviously, election fund ang ginawa dun sa GAA 2025. No? Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw, tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Ito ang mga patutsyadang binitawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa 2025 budget ng pamahalaan. Sinabi ito ng alkalde sa kabila ng banta ng kanyang buhay sa pagsasabi nito ng katotohanan. Ang mga pahayag na yan nakaabot sa Malacanang. Ginagalang po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Dito hinamon ng Malacanang na magpakita ng ebidensya ang alkalde para mapatunayan nito ang kanyang mga bintang. Mahirap po kasi na ang bintang po ay pangkalahatan, pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno, sa pamahalaan, makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente. Anya, mas mainam daw na magbigay na lang ito ng ebidensya sa mga kasong inihain laban sa GAA 2025 o diretso mismo kay Yusek Claire Castro. Tiniyak naman ng Malacanang na iimbestigahan din nila kung mayroong sapat na ebidensya na maibibigay ang alkalde. Sumagot naman dito ang alkalde at sinabing klaro naman daw ang mga ebidensya sa mga ginawang pagtatapyas pa lamang ng mga budget ng iba't ibang ahensya at programa ng pamahalaan. Ayon sa alkalde, maraming mga kongresista raw ang nakinabang sa programang AKAP. You remember yung AKAP last year, biglang nagkaroon ng AKAP na na-distribute na without guidelines. Hindi ba malaking violation na kagad yun? Yeah. At yun ang mga pinapamahagi nila. At yung mga forms, nakita mo, mga letterhead, mga pangalan ng mga kongresista. At sila lang ang nakinabang dyan. Sila lang. Yung mga congressmen lang nakilabang dyan. Pero nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi lang daw ang mga nakaupong opisyal ang maaring mag-request ng AKAP. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabe-vet ito ng DSWD, pwede silang gumawa ng letter referral. Ito po ay tutulungan ayon sa DSWD. Pero ayon sa alkalde, kaduda-duda raw ang paglitaw ng AKAP sa bicameral report. Mismo si Secretary Rex, siya mismo nagsabi na ayaw niya ng AKAP. Kaya nga hindi niya isinama yan sa NEP At kasi naging very controversial yan At alam mo naman si Secretary Rex talagang maayos na tao yan. Pero for some reason, bakit biglang lumabas sa BICAM? Ano ibig sabihin nun? Nawalan ng mga livelihood programs at yung mga scholarship. Pero nilagay nila sa AKAP. Tapos nilagyan din nila yung kanilang favorite na pork barrel, favorite DPWH. Anya, mabuti na lamang daw at vinito ng Pangulo ang ilang budget para sa ilang infrastructure project, pero hindi raw anya sapat ito. Alam naman natin na dyan sa mga DPWH project, ang porsyento nyo dyan is 25, 35, 40. Hindi pa kayo nagsawa dyan, kayo pa yung contractor, kayo pa yung supplier. Ang kakapal ninyo. Mahiya na kayo sa taong bayan. Yan pong pera na yan, pera ho ng taong bayan. Tiniyak naman ni Magalong na handa itong magsalita at isiwalat ang mga ebidensya kapag ipapatawag ito ng Kongreso at Senado. Sinabi naman ng Malacanang na handa silang tulungan ang alkalde sa banta nito sa kanyang buhay. Kung mapapatunayan din po niya na ito ay galing sa kanyang di umanong pag-e-expose dito sa election fund patungkol sa GAA, mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay lamang po niya ang lahat ng ebidensya at tayo'y tutulong kung totoong may death threats. Nakipag-ugnayan na raw ang kampo ni Magalong sa PNP tungkol dito. Naiintindihan naman daw ng alkalde si Yusek Claire Castro sa mga naging pahayag nito tungkol sa kanya. Charles Nicolimon, RNG News.